Kumusta mga ka-daily? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong na madalas nating kinakaharap pagdating sa ating pinaghirapang pera. Kung ikaw ay nasa edad na 50 years old at mayroon kang 1 million pesos, ano nga ba ang mas matalinong hakbang? Ibibili ba ito ng bahay? Ipapagawa ang iyong pangarap na tahanan? O mas mainam na i-invest ito para sa iyong kinabukasan? Napaka-critical ng desisyong ito dahil sa edad nating ito, hindi na tayo pwedeng magkamali. Kaya naman, siguraduhin mong panoorin at tapusin ang buong video na ito dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para sa iyong financial freedom at katahimikan ng isip. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang pagkaiba ng yaman sa ginhawa. Wealth versus rich. Alam niyo ba mga ka-daily na sa edad na 50 years old, madalas tayong natutokso na ipakita sa buong mundo na narating na natin ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapatayo ng isang dambuhalang bahay na punong-puno ng mamahaling gamit at dekorasyon. Ang 1 milyon na piso ay parang napakalaking halaga kung titingnan, pero sa totoo lang ay madali itong maubos kung ang mindset natin ay nakapokus lang sa pagbili ng mga bagay na makikita ng ating mga kapitbahay o kamag-anak para lang masabing tayo ay big time na. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng iyong gate o sa ganda ng iyong tiles sa sahig kundi sa kakayahan mong hindi na magtrabaho dahil may sapat kang pondo na sumasagot sa iyong mga pangangailangan araw-araw nang hindi ka kinakabahan. Kapag ginastos mo ang lahat ng iyong pera sa semento at bakal, ang tawag doon ay pagiging rich o mayaman sa panlabas na anyo lamang pero maaaring wala ka ng cash na hawak para sa iyong pagkain at gamot sa susunod na buwan. Kaya naman bago mo bitawan ang iyong hard-earned money, kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung ang bibilhin mo ba ay magbibigay sa iyo ng tunay na freedom o magiging pabigat lang ito sa iyong bulsa dahil sa maintenance at buwis na kailangang bayaran taon-taon. Ang konsepto ng invisible wealth o ang yaman na hindi nakikita ay isa sa pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan lalo na kung tayo ay nasa pre-retirement age na dahil ito ang magsisilbing protection natin sa mga darating na panahon. Ang perang hindi mo ginastos sa isang magarbo at engranding bahay ay ang perang nakatago sa iyong bank account o investment fund na patuloy na lumalago at nagbibigay sa iyo ng peace of mind kahit ano pa ang mangyari sa ekonomiya ng ating bansa. Maraming mga Pilipino ang nahuhulog sa trap ng lifestyle inflation kung saan habang lumalaki ang kanilang ipon ay lalo rin silang naghahanap ng paraan para gastusin ito sa mga bagay na magbibigay lang ng pansamantalang saya o validation mula sa ibang tao. Ang 1 milyong piso na naka-invest sa mga dividend-paying funds or sa Pag-ibig MP2 ay maaaring magbigay sa iyo ng passive income na sapat na para pambayad sa kuryente at tubig habang buhay kaysa sa isang malaking bahay na wala namang nakatira dahil ang mga anak mo ay may sarili na ring buhay. Sa edad na 50, ang priority natin mga ka-daily ay ang magkaroon ng asset na naglalagay ng pera sa ating bulsa at hindi ang mga liabilities na humihigop ng ating natitirang ipon dahil lang sa bugso ng ating damdamin at kagustuhang magmukhang matagumpay sa paningin ng iba. Minsan kasi mga ka-daily ay nakakalimutan natin na ang bawat piso na ilalabas natin para sa pagpapagawa ng bahay ay may tinatawag na opportunity cost o ang halaga ng kita na sana ay nakuha natin kung inilagay natin ito sa isang tamang investment. Isipin mo na lang na kung ang 1 million pesos mo ay kumikita ng 7% bawat taon,
meron kang 70,000 pesos na dagdag sa iyong budget nang hindi ka na nagpapagod o nagbubuhat ng mabigat na materyales. Pero kung itatayo mo ito lahat bilang isang bahay na titirhan mo lang, ang perang iyon ay dead capital na o perang hindi na gumagalaw at hindi na pwedeng gamitin sa oras ng emergency, maliban na lang kung ibebenta mo ang bahay na madalas ay matagal bago mahanapan ng buyer. Hindi naman masamang magkaroon ng sariling bahay dahil karapatan nating magkaroon ng sariling masisilungan. Pero sa edad nating ito ay kailangan nating maging strategic kung gaano kalaki ang dapat nating ilaan para sa semento at kung gaano ang dapat iwanan para sa ating retirement. Ang diskarte ng isang matalinong ka-daily ay ang paggawa ng isang simple at low-maintenance na bahay na madaling linisin at hindi magastos sa kuryente para ang natitirang pondo ay mailagay sa mga bagay na talagang magbibigay ng ginhawa sa ating pagtanda. Ang psychology ng paggastos ay madalas na nakadepende sa ating ego at sa takot na baka mapag-iwanan tayo ng ating mga kakilala na mayroon ng malalaking ari-arian sa probinsya o sa syudad. Pero kailangang tandaan nating mga ka-daily na ang mga taong hinahangaan mo dahil sa kanilang malaking bahay ay maaaring lubog din sa utang o kaya naman ay walang sapat na ipon para sa kanilang health insurance at medical needs. Huwag nating gawing basehan ang pataasan ng bakod sa ating komunidad dahil sa huli ay ikaw at ang iyong pamilya lang naman ang haharap sa mga bill at gastusin kapag wala na ang 1 million pesos na pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Ang tunay na ginhawa ay ang kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi dahil alam mong kahit magkaroon ng krisis ay mayroon kang mapagkukunan ng pera at hindi ka aasa sa bigay ng iyong mga anak o sa pautang ng ibang tao. Ang maturity sa financial na aspeto ay ang pagtanggap na mas mahalaga ang laman ng iyong bank account kaysa sa hitsura ng iyong garahe o sa brand ng mga appliance na nasa loob ng iyong kusina na bihira mo naman talagang magamit sa araw-araw. Sa huli mga ka-daily, ang desisyon kung ibibili ng bahay o i-invest ang iyong 1 million pesos ay dapat nakabase sa iyong long-term goals at hindi sa kung ano ang uso o dikta ng lipunan sa ating mga Pilipino. Ang sustainability ng ating budget ay napakahalaga dahil sa edad na 50 ay hindi na natin kayang bawiin ang perang mawawala sa atin ng ganoon kabilis kumpara noong tayo ay nasa 20s o 30s pa lamang. Mas mainam na magkaroon ng isang maliit pero maayos na bahay na may kasamang malaking investment portfolio kaysa sa isang mansion na wala namang pondo para sa maintenance at upkeep nito sa mga susunod na 10 taon. Lagi nating isipin na ang pera ay tool lamang para makamit natin ang kalayaan at hindi ito ang basehan ng ating pagkatao o halaga bilang isang individual sa ating lipunan. Ang pagiging wise sa pera ay ang pagpili sa ginhawa na magtatagal hanggang sa ating huling hininga kaysa sa yaman na panandalian lamang at pakitang tao lang sa ating mga kaibigan at kamag-anak na hindi naman makakatulong sa atin sa oras ng kagipitan. Aral number 2. Oras ang pinakamahalagang asset sa edad na 50. Sa edad nating 50 years old mga ka-daily, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang oras ay hindi na natin kakampi tulad noong tayo ay nasa 20 o 30 pa lamang dahil mas maikli na ang ating runway para makabawi sa mga maling desisyon sa pera. Ang 1 million pesos mo ay isang malakas na sandata, pero ang tunay na nagpapatakbo nito ay ang natitirang panahon bago tayo tuluyang mag-retire. Kaya bawat buwan na lumilipas na nakatambak lang ang pera mo sa ilalim ng kama or sa bank account na walang interes ay parang nagtatapon ka na rin ng ginto. Isipin niyo na lang na meron na lang tayong mahigit 10 hanggang 15 taon na active years o yung panahon na malakas pa ang ating katawan
para mag-isip at magtrabaho, kaya napaka-critical na ang bawat piso ay mailagay sa mga bagay na mabilis mag-multiply or mag-compound. Hindi na ito ang panahon para mag-eksperimento sa mga business na hindi natin kabisado o sa mga high-risk na investment na pwedeng ubusin ang ating ipon sa loob lang ng isang linggo dahil wala na tayong sapat na oras para magsimulang muli mula sa zero. Ang pagpapahalaga sa oras ay ang pag-unawa na ang bawat desisyon mo ngayon ay may malaking epekto sa kalidad ng buhay mo pagdating ng iyong 60 or 70 years old na hindi mo na kayang kumilos ng mabilis. Ang tinatawag nating compounding interest ay mas epektibo pa rin kahit sa edad na 50. Mga ka-daily, basta't hindi mo nasasayangin ang kahit isang araw na nakatenga ang iyong kapital sa mga bagay na hindi naman kumikita. Kung ilalagay mo ang 1 million pesos mo sa isang investment na nagbibigay ng maayos na returns, ang oras ang siyang gagawa ng paraan para ang perang iyan ay lumaki ng hindi mo na kailangang magbuhat ng mabigat o magpuyat sa trabaho. Sa kabilang banda, kung gagamitin mo ang lahat ng pera mo para sa pagpapatayo ng bahay na wala namang kikitain, ninanakawan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na palaguin ang iyong pera gamit ang kapangyarihan ng panahon at compounding interest. Maraming mga kababayan natin ang nagsisisi pagdating ng kanilang retirement dahil mas inuna nila ang mga dead assets o yung mga gamit na bumababa ang halaga sa paglipas ng panahon kaysa sa mga growth assets na mas lumalakas habang tumatanda tayo. Ang diskarte sa edad na 50 ay dapat ay low risk but consistent growth dahil ang target natin ay seguridad at hindi lang basta mabilisang kita na puno ng panganib at kaba sa ating dibdib araw-araw. Kasama rin sa usapin ng oras mga ka-daily ay ang ating kalusugan dahil wala namang silbi ang iyong 1 million pesos at ang iyong magandang bahay kung ang oras mo naman ay mauubos lang sa loob ng ospital o sa pagpapagamot ng mga sakit. Ang pag-invest sa iyong katawan sa pamamagitan ng regular na check-up, tamang pagkain, at vitamins ay bahagi ng iyong financial strategy dahil ang bawat araw na ikaw ay malakas ay dagdag na oras para makapiling ang iyong pamilya at ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Huwag nating kalimutan na ang pinakamalaking magnanakaw ng oras at pera sa ating pagtanda ay ang mga sakit na sana ay naiwasan kung naging disiplinado tayo sa ating lifestyle nung tayo ay nag-uumpisa pa lang mag-ipon. Ang isang matalinong ka-daily ay marunong magbalanse ng kanyang pondo kung saan may nakalaang budget para sa health insurance or emergency medical fund para hindi magalaw ang core investment na nakalaan para sa kanyang retirement. Isipin mo na lang na ang iyong katawan ay ang makina na gumawa ng 1 million pesos mo, kaya kailangan itong alagaan ng mabuti para tumagal pa ito ng maraming dekada at makita mo ang bunga ng iyong mga sakripisyo. Dapat din nating pag-isipan kung ang ating 1 million pesos ba ay gagamitin para sa ating sariling lifestyle o bilang isang legacy na ipapamana natin sa ating mga anak at apo pagdating ng takdang panahon. Sa edad na 50, ang oras ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo habang buhay na narito kaya kailangang maging malinaw ang iyong layunin kung bakit mo gustong i-invest o ipanggawa ng bahay ang iyong pera. Kung ang layunin mo ay iwanan ang iyong pamilya ng isang asset na patuloy na magbibigay sa kanila ng ginhawa, mas mainam na i-invest ito sa mga bagay na may long-term value kaysa sa isang bahay na baka pag-awayan lang nila o hindi naman nila kayang i-maintain pag wala ka na. Ang oras na ginugugol mo sa pagpaplano para sa iyong estate o sa iyong pamana ay isang investment din sa katahimikan ng iyong isipan dahil alam mong maayos ang lahat bago ka man mag-retire ng tuluyan. Ang tunay na legacy ng isang ka-daily ay ang pag-iwan ng isang financial system na magtuturo sa susunod na henerasyon kung paano rumespeto sa pera at kung paano pahalagahan ang bawat segundong ibinibigay sa atin ng Panginoon.
Sa huli mga ka-daily, ang tinatawag nating opportunity cost ay palaging nakadikit sa kung paano natin ginagamit ang ating oras kasabay ng ating pera sa bawat yugto ng ating buhay. Ang 1 million pesos na ginamit mo sa pagbili ng mga mamahaling materyales para sa semento at bakal ay hindi na kailanman kikita ng interes sa bangko o dividends sa stock market na sana ay nagamit mo sa iyong pagtanda. Ang bawat desisyon na buy now sa isang bahay ay nangangahulugan ng wait later o pagkaantala sa iyong financial independence na pwedeng magdulot ng stress kapag dumating ang panahon na hindi mo na kayang magtrabaho. Ang hamon sa atin ay kung paano natin mapapagsama ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan at ang pangangailangan na magkaroon ng sapat na pondo para sa ating kinabukasan nang hindi tayo nagmamadali o nagkakamali. Laging tandaan na ang pera ay pwedeng kitain ulit, pero ang oras na lumipas ay hinding-hindi na babalik. Kaya gawin nating sulit ang bawat sentimo at bawat araw sa pamamagitan ng pagiging wise at disiplinado sa ating mga pinansyal na hakbang. Aral number 3. Ang konsepto ng pabahay na kumikita sa edad na 50. Alam niyo ba mga ka-daily na ang pagkakaroon ng sariling bahay ay pwedeng maging isang malaking liability o kaya naman ay maging isang matalinong investment depende sa kung paano mo ito ididisenyo gamit ang iyong 1 million pesos. Sa edad nating 50 years old, hindi na sapat na ang bahay ay maganda lang tingnan o masarap tulugan, kundi dapat ay nakakatulong din ito sa pagbabayad ng ating mga gastusin buwan-buwan para hindi tayo laging nakaasa sa ating pensyon o sa padala ng ating mga anak. Ang tinatawag nating house hacking strategy ay isang paraan kung saan ang bahay na ipapagawa mo ay mayroong hiwalay na pinto o maliit na unit na pwedeng ipaupa sa ibang tao para ang kikitain doon ay pambayad na sa iyong kuryente, tubig at maintenance. Isipin mo na lang na habang nagpapahinga ka sa iyong sariling silid ay may pumapasok na pera sa bulsa mo mula sa iyong paupahan na galing sa partisyon ng bahay na itinayo mo gamit ang iyong pinaghirapang pondo. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay sa iyo ng double benefit dahil meron ka ng sariling masisilungan, ay meron ka pang business na hindi nangangailangan ng masyadong malaking pagod o oras para bantayan araw-araw. Dapat din nating tandaan mga ka-daily na sa pagpili ng lokasyon para sa ating ipapagawa o ibibiling bahay ay mas mahalaga ang access sa kabuhayan kaysa sa lawak ng lupang mabibili natin sa malalayong lugar. Mas mainam na magkaroon ng isang simpleng bahay sa sentro ng bayan o malapit sa mga palengke at sakayan kaysa sa isang magandang mansyon sa liblib na lugar na wala namang pagkakataon para sa negosyo o hanap buhay. Kapag ang bahay mo ay nasa magandang location, mas madali itong paupahan o mas mabilis itong tumataas ang value sa paglipas ng panahon. Kaya ang 1 million pesos mo ay talagang lumalago kasabay ng pag-unlad ng inyong lugar. Maraming mga kababayan natin ang nagkakamali na ubusin ang kanilang pera sa pagpapaganda ng bahay sa probinsya na napakalayo sa ospital at botika na lalong magiging mahirap para sa atin kapag tumanda na tayo ng husto. Ang isang wise na ka-daily ay tinitingnan ang bahay bilang isang asset na madaling pagkakitaan at madaling puntahan ng mga tao kung sakaling magdesisyon kang magtayo ng maliit na tindahan o opisina sa hinaharap. Iwasan din nating mahulog sa tinatawag na renovation trap kung saan ang malaking bahagi ng ating 1 million pesos ay napupunta lang sa mga bagay na pampaganda o aesthetics na wala namang balik na kita sa atin sa mahabang panahon. Sa edad na 50, ang priority natin sa pagpapatayo ng bahay ay dapat nasa structural integrity at functionality nito gaya ng maayos na bubong, matibay na pundasyon at disenyo na friendly sa mga senior citizen para hindi tayo mahirapan sa pag-akyat sa hagdan.
Ang paggastos sa mga mamahaling chandelier or imported na tiles ay maaring makabawas sa iyong pondo na sana ay nailaan mo para sa pagpapa-install ng solar panels or rainwater harvesting system na makakatipid sa iyong utility bills. Ang bawat piso na matitipid mo sa iyong monthly expenses dahil sa maayos na disenyo ng bahay ay parang dagdag na kita na rin na pwedeng gamitin sa ibang mahahalagang bagay sa buhay. Ang tunay na ganda ng isang bahay ay nasa kung gaano ito kadaling i-maintain at kung gaano ito nakakatulong sa iyong financial peace of mind at hindi sa kung gaano ito karangya sa paningin ng iyong mga bisita. Mainam din na gawing mixed-use space ang iyong bahay kung saan may nakalaang maliit na pwesto sa harap para sa isang sari-sari store, laundry shop o kahit na maliit na storage area na pwedeng rentahan ng iyong mga kapitbahay. Sa ganitong paraan, ang 1 million pesos mo ay hindi lang basta nakabaon sa semento kundi nagsisilbing puhunan sa isang micro-business na nagbibigay sa iyo ng cash inflow araw-araw kahit maliit na halaga lang ito sa umpisa. Ang pagkakaroon ng araw-araw na kita ay napakahalaga para sa atin mga ka-daily dahil ito ang sumasagot sa mga maliliit na gastos tulad ng bigas, ulam at kape nang hindi natin binabawasan ang ating core savings sa bangko. Isipin mo na lang na ang iyong bahay ay isang buhay na makina na tumutulong sa iyo para mabuhay ng marangal at hindi ka nagiging pabigat sa lipunan o sa iyong mga kamag-anak dahil may sarili kang source of income. Ang diskarte ng isang matagumpay na senior ay ang paggawa ng mga paraan para ang bawat asset na pag-aari niya ay may contribution sa kanyang kabuuang yaman at seguridad sa buhay. Sa huli, lagi nating isipin ang resale value ng ating bahay o kung gaano ito kadaling maibebenta kung sakaling magkaroon ng matinding pangangailangan sa cash sa hinaharap na hindi natin inaasahan. Ang isang bahay na itinayo ng maayos at may potensyal para pagkakitaan ay mas mabilis mahanapan ng buyer kaysa sa isang bahay na masyadong personal ang disenyo o sobrang hirap i-maintain para sa isang normal na pamilya. Ang 1 million pesos mo ay dapat magsilbing seed money para sa isang property na hindi ka lulugiin kundi magbibigay sa iyo ng exit strategy kung sakaling gusto mo nang lumipat sa isang mas maliit na lugar o sa isang retirement home. Ang pagiging handa sa lahat ng posibilidad ay ang tanda ng isang tunay na ka-daily na marunong magbalanse ng kanyang pangarap at ng realidad ng buhay pagdating sa usapin ng pananalapi at ari-arian. Ang bahay ay hindi lang bubong at dingding kundi ito ay isa sa pinakamalaking financial decision na gagawin mo sa iyong buhay. Kaya gawin mo itong kapaki-pakinabang para sa iyong masaganang pagtanda. Aral number 4. Pag-iwas sa financial fragility. Alam niyo ba mga ka-daily na sa edad na 50 years old, ang pinakamalaking pagkakamali na pwede nating magawa ay ang maging house rich pero cash poor o yung meron ka ngang magandang bahay pero wala ka namang madukot na pera sa bulsa mo. Ang 1 million pesos ay mukhang malaki pero kung uubusin mo ito lahat sa pagpapatayo ng bahay o sa isang bagsakang investment, ginagawa mong marupok o fragile ang iyong financial condition dahil wala ka ng backup plan. Napaka-importante na laging may natitira kang tinatawag na emergency buffer o yung pondo na mabilis mong makukuha kung biglang may pumutok na tubo sa bahay o kung kailangan mong dalhin sa doktor ang iyong mahal sa buhay. Ang recommendation ng mga eksperto ay magtabi ng kahit 100,000 hanggang 200,000 pesos na nakalagay lang sa isang savings account na madaling i-withdraw para hindi ka mapilitang mangutang sa mga 5-6 o magbenta ng gamit sa oras ng kagipitan. Ang seguridad sa buhay ay hindi lang nakikita sa ganda ng iyong paligid, kundi sa lalim ng iyong reserba na handang sumaklolo sa iyo anuman ang mangyari. Isa pang dapat nating bantayan, mga ka-daily, ay ang epekto ng inflation o yung unti-unting pagtaas ng presyo
ng mga bilihin na parang anay na kumakain sa halaga ng iyong 1 million pesos sa bawat taon na lumilipas. Kung ang pera mo ay nakatago lang sa ilalim ng unan, ang kakayahan nitong bumili ng semento o pagkain ay liliit habang tumatagal. Kaya kailangan nating humanap ng mga investment na tumatalo sa inflation, gaya ng Pag-ibig MP2 o mga cooperative na nagbibigay ng maayos na dibidendo. Ang financial fragility ay nangyayari kapag ang iyong yaman ay hindi lumalago kasabay ng pagmahal ng bilihin, kaya darating ang araw na ang pensyon mo ay baka hindi na sapat para sa iyong pang-araw-araw na gastos. Kailangan nating maging wise at siguraduhin na ang ating pondo ay laging gumagalaw at kumikita para maprotektahan ang ating purchasing power hanggang sa tayo ay mag-70 years old pataas. Ang isang matalinong ka-daily ay hindi lang basta nag-iipon, kundi nag-iisip kung paano mapapanatili ang kalidad ng kanyang buhay kahit gaano pa katindi ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Sa edad nating ito mga ka-daily, dapat ay umiiwas na tayo sa pagkuha ng mga bagong utang or loans na may mahabang terms dahil ang layunin natin ngayon ay bawasan ang stress at hindi dagdagan ang ating mga obligasyon. Huwag mong gamitin ang iyong 1 million pesos bilang down payment lamang para sa isang mas mahal na bahay na kailangan mong bayaran ng installment sa loob ng susunod na 20 years dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magiging malakas para magtrabaho. Ang pagpasok sa panibagong utang sa edad na 50 ay isang malaking panganib sa iyong financial stability dahil kinakain nito ang iyong cash flow na dapat ay napupunta na sa iyong retirement fund. Masarap sa pakiramdam ang walang utang na iniisip paggising sa umaga at iyon ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa pera para sa ating mga Pilipino. Kung magpapatayo ka ng bahay, siguraduhin na pasok ito sa budget na hawak mo na ngayon para hindi ka na muling kumatok sa mga bangko o lending companies na hihigop sa iyong kapayapaan. Bago rin nating bitawan ang ating malaking pondo para sa isang malaking proyekto, kailangan nating masiguro na tayo ay may sapat na insurance coverage para sa ating kalusugan at buhay, para hindi gumuho ang ating pangarap kapag may dumating na pagsubok. Maraming mga kababayan natin ang nawalan ng lahat ng kanilang ipon at naibenta pati ang kanilang bahay dahil lang sa isang biglaang pagkakasakit na hindi nila napaghandaan ng proteksyon. Ang pagiging fragile sa pera ay ang kawalan ng insurance na magsisilbing salo sa iyo kapag ang tadhana ay hindi naging favorable, kaya huwag itong balewalain bilang dagdag gastos lang. Ang pagbabayad ng premium para sa iyong health card or insurance ay isang paraan ng pag-lock ng iyong yaman para hindi ito basta-basta maubos sa mga bayarin sa ospital na napakamahal na sa panahon ngayon. Ang isang responsableng ka-daily ay tinitingnan ang kabuuan ng kanyang financial picture at sinisiguro na bawat butas ay may tapal bago siya maglayag sa malalaking investment o paggawa ng bahay. Sa huli mga ka-daily, ang psychological safety ay kasing halaga rin ng financial security dahil ang layunin natin sa edad na 50 ay ang magkaroon ng payapang isipan at masayang puso. Masarap matulog sa sariling bahay na pag-aari mo na talaga pero mas masarap matulog kung alam mong meron kang dry powder o ekstrang cash sa bangko na handa mong gamitin sa anumang oportunidad o pangangailangan. Huwag mong isugal ang lahat ng iyong pinaghirapan sa isang desisyon na hindi mo pinag-isipang mabuti dahil sa edad nating ito ay mas mahirap nang bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang pag-iwas sa financial fragility ay ang pagpili sa dahan-dahang pag-unlad na may kasamang matibay na pundasyon kaysa sa mabilisang pagyaman na madaling gumuho sa isang ihip lang ng hangin. Laging tandaan na ang pinakamahalagang investment na magagawa mo ay ang iyong kaalaman sa paghawak ng pera para kahit anong krisis ang dumating ay mananatili kang matatag at hindi matitinag ang iyong pamilya. Aral number 5.
diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng pera sa isang basket. Alam niyo kaya mga ka-daily na sa edad nating 50 years old, ang pinakamalaking peligro ay ang itaya ang buong 1 million pesos mo sa isang bagay lang, kahit pasabihin nating ito ay para sa iyong pangarap na bahay. Sa mundo ng finance, meron tayong tinatawag na 50-30-20 rule na pwedeng maging gabay ninyo para hindi kayo mawalan ng balanse sa inyong buhay. Ang kalahati o 500,000 pesos ay dapat ilaan sa mga safe investments gaya ng Pag-ibig MP2 o mga time deposit na sigurado ang kita at hindi mababawasan ang iyong kapital. Ang 30% o 300,000 pesos naman ang pwedeng gamitin para sa pag-aayos o pagpapatayo ng iyong bahay, habang ang natitirang 20% o 200,000 pesos ay dapat manatiling cash reserve para sa anumang biglaang pangangailangan. Sa ganitong paraan mga ka-daily, kung sakali mang magkaroon ng problema sa construction o tumaas ang presyo ng semento, hindi ka mauubusan ng pondo dahil nahati-hati mo ng maayos ang iyong bala. Ang isa pang matalinong hakbang ay ang paghahanap ng mga passive income streams na magbibigay sa iyo ng quarterly dividends o yung perang pumapasok sa iyo ng kusa kahit hindi ka nagtatrabaho. Sa halip na itayo mo lahat ang 1 million pesos sa mga pader at bubong na hindi naman kumikita, mas mainam na ang isang bahagi nito ay ilagay sa mga real estate investment trusts o REITs at sa mga kooperatiba na subok na ang integridad. Ang mga investment na ito ay parang mga sundalo na nagtatrabaho para sa iyo para kahit nagpapahinga ka na sa iyong terrace ay mayroon kang inaasahang pandagdag sa iyong budget buwan-buwan. Napaka-importante para sa ating mga ka-daily na meron tayong iba't ibang pinagkukunan ng pera para kung sakaling humina ang isa ay meron pang sasaklolo sa atin mula sa ibang source. Ang diversification ay hindi lang tungkol sa pagpapalago ng pera, kundi tungkol ito sa pagbawas ng stress sa ating isipan dahil alam nating hindi tayo nakadepende sa iisang bagay lamang. Kung balak mo namang magnegosyo gamit ang isang bahagi ng iyong pondo, siguraduhin na ang pipiliin mo ay yung mga low-maintenance na business na hindi hihigop ng iyong natitirang lakas at oras. Sa edad na 50, ayaw na nating magkaroon ng negosyo na kailangan nating bantayan mula umaga hanggang gabi o yung mga negosyong maraming sakit sa ulo pagdating sa mga tauhan. Maaari kang mag-invest sa mga vending machines, water refilling station na may maayos na manager, o kaya naman ay mga digital products na pwedeng ibenta online ng paulit-ulit. Ang mahalaga rito mga ka-daily ay hindi ka mapapagod ng husto pero tuloy-tuloy ang pasok ng biyaya sa iyong pamilya habang inaalagaan mo ang iyong kalusugan. Ang pagiging wise sa pagpili ng negosyo ay isang paraan din ng pagprotekta sa iyong 1 million pesos para hindi ito maglaho sa mga maling desisyon na dala ng pagmamadali. Huwag din nating kalimutan na ang pag-invest sa ating sariling kaalaman or skill reinvestment ay bahagi pa rin ng pagpapakalat ng ating resources para sa mas matatag na kinabukasan. Gamitin mo ang maliit na bahagi ng iyong pera para matuto ng mga bagong skills gaya ng digital marketing, online trading, o kahit anong high-value skill na pwedeng gawin gamit ang computer kahit nasa bahay ka lang. Sa panahon ngayon mga ka-daily, ang kaalaman ay isang asset na hindi mananakaw sa iyo at pwedeng maging source ng income mo hanggang sa ikaw ay maging 80 years old o higit pa. Ang pag-aaral ay walang pinipiling edad at ito ang magbibigay sa iyo ng bentahe para makasabay sa mabilis na pagbabago ng ating mundo at ekonomiya. Kapag meron kang sapat na skills, hindi ka matatakot kahit maubos ang cash mo dahil alam mo sa sarili mo na meron kang kakayahan na kumita muli gamit ang iyong talino at karanasan. Sa huli, kailangan nating iwasan ang tinatawag na sunk cost fallacy o yung pilit na paglalagay ng pera sa isang bagay na halata namang nalulugi na dahil lang sa panghihinayang.
Kung nakikita mo na ang pagpapatayo ng bahay ay lumalampas na sa budget at wala na itong patutunguhan, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na huminto muna at i-assess ang iyong sitwasyon. Ang 1 million pesos mo ay bunga ng maraming taon ng pagsasakripisyo, kaya huwag mong hayaan na maubos ito sa isang butas na balde dahil lang sa pride o sa takot na mapahiya sa ibang tao. Ang isang tunay na ka-daily ay marunong tumanggap ng pagkakamali at marunong mag-adjust ng kanyang plano para masiguro na sa huli ay mananatili siyang panalo sa laban ng buhay. Lagi nating tandaan na ang diversification ay ang iyong insurance policy laban sa kamalasan at ito ang susi para sa isang payapa at masaganang retirement na matagal mo nang pinapangarap. Aral number 6. Ang atomic habits ng pagtitipid. Kahit may 1 million pesos ka na. Alam niyo ba mga ka-daily na ang pagkakaroon ng 1 million pesos ay hindi garantiya na magiging maayos na ang buhay mo habang buhay kung hindi mo dala ang tamang gawi o habits sa paghawak ng pera. Sa edad nating 50 years old, madaling isipin na dahil may malaki tayong hawak, ay pwede na nating luwagan ang ating sinturon at bumili ng kahit ano nating magustuhan. Pero ang totoo ay mas kailangan nating maging disiplinado ngayon dahil ang habit ng pagtitipid ang magsisilbing proteksyon para hindi maglaho ang iyong pinaghirapan sa loob lang ng maikling panahon. Isang magandang habit na dapat nating panatilihin ay ang automatic savings, kung saan kahit meron ka ng malaking pondo, ay patuloy ka pa ring nagtatabi ng kahit maliit na porsyento mula sa anumang kikitain mo buwan-buwan. Ang disiplinang ito ay magpapaalala sa iyo na ang pera ay dapat laging may direksyon at hindi ito basta-basta ginagastos ng walang malalim na dahilan o plano para sa iyong kinabukasan. Ang isa pang mahalagang aral mula sa Atomic Habits ay ang pag-aayos ng iyong kapaligiran o environmental cues para matulungan kang makatipid nang hindi mo kailangang gumamit ng matinding willpower. Kung nagpapagawa ka ng bahay gamit ang iyong 1 million pesos, disenyuhin mo ito sa paraang makakatipid ka sa gastos sa kuryente at tubig, gaya ng paglalagay ng malalaking bintana para sa natural na liwanag at hangin. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga smart choices sa iyong physical space, ginagawa mong automatic ang pagtitipid sa iyong monthly bills na magbibigay sa iyo ng mas malaking cash flow sa pagtanda. Ang mga maliliit na desisyon na ito ay parang mga buto na itinatanim mo ngayon na magbubunga ng malaking ginhawa pagdating ng panahon na kailangan mo nang mag-retire ng tuluyan. Ang isang matalinong ka-daily ay tinitingnan ang bawat sulok ng kanyang bahay bilang isang pagkakataon para bawasan ang unnecessary expenses at dagdagan ang kanyang kabuuang ipon. Kailangan din nating iwasan ang tinatawag na lifestyle inflation kung saan habang tumataas ang ating net worth, ay tumataas din ang ating mga kagustuhan at luho sa buhay. Dahil lang mayroon kang 1 million pesos sa bangko, ay hindi ibig sabihin na kailangan mo nang mag-upgrade agad ng iyong cellphone, sasakyan o mga appliances na gumagana pa naman ng maayos. Ang habit ng pagiging kontento sa kung ano ang kailangan at hindi lang sa kung ano ang gusto ay isang napakalakas na sandata para manatiling buo ang iyong puhunan para sa investment. Maraming mga kababayan natin ang nakahawak lang ng malaking halaga ay bigla nang nagbago ang pananamit at paraan ng pamumuhay, kaya sa huli ay mabilis ding naglaho ang kanilang kayamanan. Ang pagpapanatili ng isang simple at humble na lifestyle ay tanda ng tunay na maturity at pag-unawa na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa mga material na bagay na pag-aari niya kundi sa kanyang karakter at kapayapaan ng isip. Dapat din nating maunawaan ang pagkakaiba ng standard of living sa quality of life dahil madalas ay napagpapalit natin ang dalawang bagay na ito sa ating mga desisyon. Ang standard of living ay tumutukoy sa mga material na bagay na nagpapakita na ikaw ay mayaman,
sa paningin ng iba, habang ang quality of life naman ay ang tunay na kaligayahan. Usutas was ang kedasit paketsan, amalpukan, at oras na kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ang 1 million pesos mo ay dapat gamitin para mabili ang iyong kalidad ng buhay, gaya ng masustansyang pagkain, maayos na pahinga, at mga karanasang magbibigay sa iyo ng saya at hindi lang para sa mga status symbols. Kapag ang focus mo ay sa quality of life, mas magiging masinop ka sa iyong pera dahil alam mong bawat piso na gagastusin mo sa walang kwentang bagay ay katumbas ng oras na sana ay na-enjoy mo kasama ang iyong pamilya. Ang habit na ito ay magtuturo sa iyo na maging mas mapili sa kung saan mo ibubuhos ang iyong resources para sa huli ay wala kang pagsisisi sa bawat desisyong iyong ginawa. Sa huli mga ka-daily, ang habit ng pag-track o paglilista ng bawat sentimong lumalabas at pumapasok sa iyong bulsa ay napakahalaga kahit gaano pa kalaki ang iyong pera sa bangko. Ang pag-alam kung saan napupunta ang iyong 1 million pesos ay magbibigay sa iyo ng kontrol at kumpiyansa na hindi ka nalulugi o nadadaya sa iyong mga transaksyon, lalo na sa pagpapagawa ng bahay. Ang mga maliliit na butas sa budget ay pwedeng lumubog sa isang malaking barko, kaya kailangan mong maging mapagmatsyag at disiplinado sa iyong record-keeping araw-araw. Ang pagiging hands-on sa iyong financial records ay isang form ng paggalang sa iyong pinaghirapang pera at isang paraan para masiguro na ang iyong pinapangarap na retirement ay matutupad ayon sa iyong plano. Laging tandaan na ang malalaking tagumpay sa pera ay nagsisimula sa mga maliliit na habits na ginagawa natin ng paulit-ulit hanggang sa maging bahagi na ito ng ating pagkatao bilang isang wise na ka-daily. Aral number 7. Pagkilala sa risk profile ng isang 50 years old. Alam niyo ba mga ka-daily na sa edad nating 50 years old, ang ating pakikipagsapalaran sa pera ay dapat nang magbago mula sa pagiging agresibo patungo sa pagiging mapanuri at maingat. Ang tinatawag nating risk profile ay ang sukat kung gaano kalaking panganib ang kaya nating tanggapin. At sa yugtong ito ng ating buhay, ang prioridad natin ay capital preservation o ang pagsisiguro na hindi mababawasan ang ating pinaghirapang 1 million pesos. Hindi na ito ang panahon para makipagsabayan sa mga kabataan na kayang mag-all-in sa mga risky na investment dahil sila ay meron pang 30 taon para bumangon kung sakaling magkamali sila. Tayo naman ay kailangang maging protektado dahil ang perang mawawala sa atin ngayon ay mas mahirap ng palitan dahil sa limitado nating panahon at lakas. Ang pagiging wise ay ang pag-unawa na ang pag-iwas sa pagkatalo ay mas mahalaga kaysa sa paghabol sa napakalaking kita na puno naman ng kaba at panganib sa bawat gabi. Dapat din tayong maging sobrang alerto sa mga scam at mga investment schemes na nangangako ng mabilis na pagyaman dahil sa edad nating ito, tayo ang madalas na nagiging target ng mga mapagsamantala. Ang mga ka-daily nating may hawak na 1 million pesos ay madalas lapitan ng mga taong nag-aalok ng double your money sa loob lang ng maikling panahon. Pero tandaan nyo na kung ito ay too good to be true, malamang ay scam iyan. Laging mag-verify sa Securities and Exchange Commission o sa Bangko Sentral ng Pilipinas bago magbitaw ng kahit isang sentimo sa mga kumpanyang hindi nyo kabisado ang track record. Ang isang matalinong senior ay mas pinipili ang moderate growth o yung kitang sapat lang, pero sigurado kaysa sa mga high-yield promises na pwedeng maglaho na parang bula sa isang iglap. Ang pagiging maingat sa iyong pinaghirapang pera ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili para sa isang stress-free na pagtanda na walang halong pagsisisi. Kasama rin sa pagkilala sa ating risk profile ang pag-unawa sa ating health and disability risk o ang posibilidad na magkaroon ng hamon sa ating pisikal na pangangatawan na pwedeng makaapekto sa ating pondo. Kapag nag-i-invest ka o nagpapagawa ng bahay,
kailangan mong itanong kung ang pera mo ba ay accessible o madaling makuha kung sakaling magkaroon ng medical emergency sa pamilya. Kung ang lahat ng 1 million pesos mo ay nakabaon sa semento at bakal, mawawalan ka ng liquidity na napakahalaga para sa mga sitwasyong hindi natin inaasahan gaya ng biglaang pagkakasakit. Ang isang balanseng ka-daily ay tinitingnan ang risk hindi lang sa merkado kundi pati na rin sa loob ng sariling tahanan at komunidad para laging handa sa anumang krisis na darating. Siguraduhin na ang iyong mga investment ay may sapat na liquidity o yung daling makonvert sa cash para hindi ka mapilitang magbenta ng ari-arian sa murang halaga dahil lang sa kailangan mo ng pambayad sa ospital. Napaka-importante rin ng emotional resilience o ang katatagan ng loob kapag nakikita nating bumababa ang value ng ating mga investment o kapag may aberya sa ating pinapatayong bahay. Sa edad na 50, mas madali tayong makaramdam ng stress at panic kaya huwag kang mag-invest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan ang mekanismo dahil lang sa uso ito o sabi ng iyong kakilala. Kung hindi ka makatulog sa gabi dahil sa takot na baka mawala ang iyong pera, ibig sabihin ay hindi angkop ang investment na iyon sa iyong risk profile at kailangan mong lumipat sa mga mas safe na options. Ang kapayapaan ng isip ay isa sa pinakamahalagang return on investment na dapat nating habulin dahil wala namang silbi ang maraming pera kung lagi ka namang balisa at hindi makakain ng maayos. Ang pagkilala sa iyong sariling limitasyon at emotion pagdating sa pera ay tanda ng pagiging isang mature at responsableng ka-daily na marunong magpahalaga sa kanyang mental health. Sa huli mga ka-daily, ang layunin natin sa pagkilala sa ating risk profile ay ang makabuo ng isang financial strategy na magbibigay sa atin ng sapat na yaman para sa ating mga pangangailangan nang hindi itinataya ang ating kinabukasan. Ang 1 million pesos mo ay bunga ng maraming taon ng pawis at sakripisyo kaya nararapat lang na ituring mo itong isang mahalagang binhi na dapat alagaan at protektahan laban sa anumang banta. Maging tapat sa iyong sarili tungkol sa kung ano ang kaya mong pasanin at huwag kang magpadala sa pressure ng ibang tao na mas bata o mas agresibo sa kanilang mga desisyon. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang takbo ng buhay at ang pinaka-importante ay makarating ka sa iyong retirement na buo ang iyong ipon at masaya ang iyong puso. Laging tandaan na sa laban ng buhay, ang panalo ay hindi yung pinakamabilis yumaman, kundi yung nanatiling matatag at sapat ang resources hanggang sa huling yugto ng kanyang paglalakbay. Aral number 8. Paghahanda para sa active retirement. Alam niyo ba mga ka-daily na sa edad na 50 years old, ang pag-invest ng iyong 1 million pesos ay hindi lang dapat tungkol sa pagpapatubo ng pera, kundi sa paggawa ng isang lifestyle na magpapanatili sa iyong pagiging produktibo. Ang tinatawag nating active retirement ay ang yugto kung saan hindi ka lang nakaupo sa tumba-tumba kundi mayroon kang pinagkakaabalahan na nagbibigay sa iyo ng saya at karagdagang kita nang hindi ka napapagod ng husto. Maaari mong gamitin ang isang bahagi ng iyong pondo para sa isang productive hobby gaya ng small-scale gardening, backyard farming, o pagluluto na pwedeng mong ibenta sa iyong mga kapitbahay o online. Ang mahalaga ay manatiling aktibo ang iyong isip at katawan dahil ang pananatiling busy ay isa sa mga sikreto para humaba ang buhay at maiwasan ang mga sakit na dala ng pagtanda. Ang iyong 1 million pesos ay magsisilbing puhunan para sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng kabuluhan at hindi lang basta paghihintay sa paglipas ng bawat araw. Napaka-importante rin na gamitin ang iyong pera para sa tinatawag nating social capital o ang pagpapatibay ng relasyon sa iyong pamilya at mga tunay na kaibigan na magsisilbing support system mo sa hinaharap. Sa edad na 50, kailangan nating maunawaan na ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa laki ng bahay, kundi sa dami ng mga taong handang tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Maaari kang maglaan ng budget para sa mga simpleng travel o bonding moments
kasama ang iyong mga mahal sa buhay na magbibigay sa inyo ng mga alaala na hindi kayang bilhin ng anumang semento o bakal. Ang pag-invest sa relasyon ay isang paraan para masiguro na ang iyong retirement ay hindi magiging malungkot o mapanglaw dahil mayroon kang mga taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Ang isang wise na ka-daily ay alam na ang balanse ng pera at relasyon, ang tunay na formula para sa isang masaganang buhay na punong-puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Sa modernong panahon natin ngayon mga ka-daily, ang pagkakaroon ng digital presence ay isang napakalaking investment ng oras at maliit na pera na pwedeng magbunga ng malaking biyaya gaya ng ginagawa natin dito sa YouTube. Maaari mong ibahagi ang iyong mga karanasan, talento, o mga aral na natutunan mo sa buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga video o pagsusulat online habang ikaw ay nasa loob lang ng iyong bahay. Ang 1 million pesos mo ay pwedeng pambili ng maayos na gamit gaya ng cellphone o computer para makapagsimula ka sa digital world na pwedeng maging source ng passive income mo habang tumatanda. Maraming mga seniors na ngayon ang nagiging successful content creators dahil ang kanilang wisdom o karunungan ay hinahanap ng mga mas batang henerasyon na gustong matuto sa buhay. Ang pagiging bukas sa teknolohiya ay isang paraan para hindi ka mapag-iwanan ng panahon at para manatiling konektado sa buong mundo kahit ikaw ay retirado na sa iyong dating trabaho. Kung magpapatayo ka naman ng bahay gamit ang iyong pondo, siguraduhin na ang disenyo nito ay home office ready o mayroong espasyo kung saan ka pwedeng magtrabaho ng komportable kahit sa maliit na paraan lang. Sa edad na 50, ang pagkakaroon ng maayos na workspace sa loob ng tahanan ay makakatulong para makapag-focus ka sa iyong mga online tasks, consultation, o pagmamanage ng iyong mga investments. Ang setup na ito ay magbibigay sa iyo ng disiplina na ituring ang iyong retirement bilang isang active phase kung saan ikaw pa rin ang boss ng iyong sariling oras at desisyon. Maaari kang mag-setup ng isang maliit na library o studio na magsisilbing santuwaryo mo para sa pag-iisip ng mga bagong paraan kung paano pa mapapalago ang iyong natitirang resources. Ang bawat sulok ng iyong bahay ay dapat may layunin na suportahan ang iyong productivity para manatili kang matalas at handa sa anumang oportunidad na kumatok sa iyong pintuan. Sa huli mga ka-daily, ang iyong mahabang karanasan sa trabaho at sa buhay ay isang asset na pwedeng-pwede mong i-monetize sa pamamagitan ng pagiging isang mentor or consultant sa iyong dating field. Maaari kang magsingil para sa iyong serbisyo bilang advisor sa mga nagsisimulang negosyante o mga kumpanya na nangangailangan ng iyong gabay at matalinong pananaw. Ang 1 million pesos mo ay magsisilbing buffer habang binubuo mo ang iyong pangalan bilang isang eksperto sa iyong larangan na hindi na kailangang pumasok sa opisina mula 8 to 5. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay hindi lang nakakatulong sa iba kundi nagbibigay din ito sa iyo ng sense of purpose na napakahalaga para sa mental at emotional health ng isang senior citizen. Laging tandaan na ang retirement ay hindi ang katapusan ng iyong paglalakbay, kundi ito ang pagsisimula ng isang mas malayang bersyon ng iyong sarili kung saan ang pera at oras ay nagtatrabaho para sa iyong kaligayahan. Aral number 9. Ang Filipino Sandwich Generation Challenge. Alam niyo ba mga ka-daily na ang isa sa pinakamahirap na pagsubok nating mga Pilipino sa edad na 50 years old ay ang maiipit sa pagitan ng pag-aalaga sa ating matatandang magulang at pagsuporta sa ating mga anak na nagsisimula pa lang. Ang tawag dito ay sandwich generation at dito madalas nauubos ang 1 million pesos ng ating mga kababayan dahil sa sobrang pagmamahal at pag-asikaso sa lahat ng miyembro ng pamilya maliban sa sarili. Napaka-importante na sa puntong ito ay matuto tayong magtakda ng boundaries o limitasyon
para hindi maubos ang iyong pinaghirapang pondo bago ka pa man mag-retire ng tuluyan. Kailangan mong unawain na ang iyong 1 million pesos ay ang iyong huling depensa para hindi ka maging pabigat sa hinaharap. Kaya dapat ay unahin mo ang iyong sariling financial security bago ang luho ng ibang tao. Ang pagtulong sa pamilya ay bahagi ng ating kultura, pero ang pag-ubos ng iyong retirement fund para sa mga bagay na hindi naman kailangan ay isang maling diskarte na pagsisisihan mo pagdating ng araw. Dapat din nating ituro sa ating mga anak na maging independent o tumayo sa sarili nilang mga paa sa lalong madaling panahon para hindi sila palaging umaasa sa iyong bulsa. Maraming mga magulang ang nagkakamali na ubusin ang kanilang 1 million pesos para sa kasal, pambili ng gadget o pambayad sa utang ng kanilang mga anak na nasa tamang edad na para magtrabaho. Isipin niyo mga ka-daily na ang iyong mga anak ay mayroon pang mahabang panahon para kumita at makabawi, pero ikaw ay nasa yugto na kung saan ang bawat piso ay kailangan para sa iyong maintenance at kalusugan. Mas madaling makautang ang isang kabataan para sa kanyang pag-aaral o negosyo kaysa makautang ang isang senior citizen para sa kanyang retirement fund o pambili ng gamot. Ang pagiging matigas ang loob sa tamang paraan ay hindi pagiging madamot, kundi ito ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal para hindi sila mahirapan sa pag-aalaga sa iyo kapag wala ka ng pera. Pagdating naman sa usapin ng education ng mga anak versus sa iyong retirement, kailangan mong timbangin ng maayos kung gaano kalaki ang ilalabas mong pondo mula sa iyong 1 million pesos. Masakit man isipin, pero mas mainam na humanap ng mga scholarships o mas abot kayang paaralan para sa iyong mga anak kaysa ubusin ang lahat ng iyong ipon at maiwang zero ang balanse sa bangko. Ang isang anak na nakatapos ng pag-aaral ay may pagkakataong kumita, pero ang isang magulang na walang retirement fund ay magiging malaking pasanin sa pamilya sa hinaharap. Ang pagiging wise na ka-daily ay ang pagsiguro na habang binibigyan mo ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak, ay hindi mo pinapabayaan ang iyong sariling kaligtasan sa pera. Laging tandaan na ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong mga anak ay ang hindi mo pagiging pabigat sa kanila pagdating ng panahon na hindi mo na kayang kumilos. Maaari ka pa ring tumulong sa iyong mga kamag-anak o pamilya, pero dapat ay mayroon itong malinaw na budget o limitasyon na hindi makakasira sa iyong core investment. Kung magpapasya kang magbigay, gawin mo ito mula sa iyong extra income o dividends at huwag mong gagalawin ang iyong principal na 1 million pesos na nakalaan para sa iyong pagtanda. Ang financial literacy ay dapat ituro sa buong pamilya para maunawaan nila ang halaga ng pagtitipid at hindi nila isipin na ang iyong ipon ay isang unlimited na balon ng pera. Kapag ang buong pamilya ay may tamang mindset sa pera, mas magiging madali ang iyong paglalakbay patungo sa retirement dahil lahat ay nagtutulungan para makatipid. Ang pagiging transparent sa iyong financial condition ay isang paraan para rumespeto sila sa iyong mga desisyon at hindi ka basta-basta hingan ng mga bagay na labas na sa iyong budget. Sa huli mga ka-daily, ang paglabas sa sandwich generation trap ay nangangailangan ng disiplina at malakas na paninindigan sa iyong mga prinsipyo sa buhay. Ang 1 million pesos mo ay bunga ng maraming taon ng pagtitiis at sakripisyo, kaya karapat-dapat ka na magkaroon ng isang payapang buhay na hindi laging nag-aalala sa susunod na hihingi ng tulong. Ang pagpili sa iyong sarili sa pagkakataong ito ay hindi pagiging selfish, kundi ito ay pagiging responsable para sa iyong kinabukasan at para sa katahimikan ng iyong pamilya. Laging tandaan na ang isang punong baso lang ang may kakayahang magbigay ng tubig sa iba, kaya siguraduhin mong puno ang iyong sariling financial tank bago mo ubusin ang iyong lakas sa pagtulong sa lahat. Ang pagiging matatag sa iyong financial boundaries ang susi para manatiling buo ang iyong dangal at yaman hanggang sa huling yugto ng iyong masayang paglalakbay bilang isang ka-daily.
Aral number 10. Ang enough mentality o ang sapat na. Alam nyo ba mga ka-daily na ang pinakamahirap na challenge sa paghawak ng 1 million pesos ay hindi ang pagpapadami nito kundi ang pag-alam kung kailan ka dapat huminto sa paghahabol ng higit pa. Sa mundo ng finance, mayroong tinatawag na goalpost problem kung saan habang lumalaki ang iyong pera, ay lalong lumalayo ang iyong target dahil sa sobrang ambisyon o inggit sa nakikita mong yaman ng iba. Sa edad nating 50 years old, napakahalaga na mayroon tayong malinaw na definisyon kung ano ang ibig sabihin ng salitang sapat para sa ating sariling kaligayahan at seguridad. Kung ang 1 million pesos mo ay sapat na para makapagpatayo ng isang simpleng bahay at may maiwang pondo para sa iyong pagkain, gamot, huwag mo na itong itaya sa mga mapanganib na sugal o investment dahil lang sa gusto mong maging billionaire. Ang contentment o ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pangarap, kundi ito ay ang pag-unawa na ang kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa anumang extrang zero sa iyong bank account. Dapat nating tandaan mga ka-daily na ang tagumpay sa edad na 50 ay hindi na nasusukat sa dami ng iyong ari-arian kundi sa kawalan ng stress at pag-aalala pagdating sa usapin ng pera. Maraming tao ang may 10 milyong piso pero hindi naman makatulog sa gabi dahil sa takot na baka bumagsak ang stock market o baka manakawan sila ng mga ari-arian. Kung ikaw naman ay may 1 million pesos pero kampante ka sa iyong maliit na bahay, at mayroon kang sapat na pondo para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan, ikaw ang tunay na mas mayaman sa kanilang dalawa. Ang sapat na mentality ay magbibigay sa iyo ng kalayaan na i-enjoy ang bawat sandali kasama ang iyong mga apo at mahalot sa buhay nang hindi ka laging nakatitig sa iyong cellphone para tingnan ang presyo ng iyong mga investments. Ang pagiging kontento ay isang superpower na magliligtas sa iyo mula sa walang katapusang pagtakbo sa karera ng buhay na wala naman talagang finish line. Ang pag-practice ng gratitude o ang pagiging mapagpasalamat sa bawat biyaya na natatanggap natin ay isang mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng sapat na mindset araw-araw. Ang 1 million pesos na hawak mo ngayon ay pangarap lang ng maraming tao, kaya nararapat lang na alagaan mo ito ng may pasasalamat at huwag itong ikumpara sa yaman ng iba na hindi mo naman alam ang pinagdaanan. Kapag marunong kang magpasalamat sa kung anong meron ka, mas magiging maingat ka sa bawat desisyon mo dahil ayaw mong masayang ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ang taong laging nagpapasalamat ay mas masaya at mas mahaba ang buhay dahil hindi siya nabubuhay sa inggit o sa pressure na kailangang laging higit sa kanyang mga kapitbahay. Ang bawat sentimo ng iyong 1 million pesos ay simbolo ng iyong sipag, kaya gamitin mo ito sa paraang magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan at hindi lang para sa pansamantalang validation mula sa ibang tao. Kailangan din nating maging tapat sa ating sarili kung ano ba talaga ang kailangan natin para mabuhay ng marangal at komportable sa ating pagtanda. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang maayos na bubong, malinis na tubig, masustansyang pagkain at mga taong nagmamahal sa atin ng totoo. Kung ang iyong 1 million pesos ay kayang ibigay ang lahat ng iyan, ibig sabihin ay panalo ka na sa buhay at hindi mo na kailangang pahirapan ang iyong sarili sa paghahanap ng higit pa na pwedeng magdulot lang ng sakit sa katawan. Ang sapat na mentality ay magtuturo sa iyo na mag-focus sa quality over quantity sa lahat ng aspeto ng iyong buhay mula sa iyong bahay hanggang sa iyong mga kinakaing pagkain. Sa huli, ang pinakamalaking investment na magagawa mo ay ang pag-invest sa iyong sariling kaligayahan na hindi nakadepende sa laki ng iyong bahay o sa ganda ng iyong sasakyan. Sa pagtatapos nating ito mga ka-daily, ang huling decision kung ibibili mo ng bahay o i-invest ang iyong 1 million pesos
ay dapat magbigay sa iyo ng pinakamahimbing na tulog sa gabi. Wala sa aming mga advisor o sa mga taong nakapaligid sa iyo ang makapagsasabi kung ano ang tamang gawin, dahil ikaw lang ang nakakaalam ng tunay na nilalaman ng iyong puso at pangangailangan. Ang mahalaga ay nagawa mo ang iyong research, naging disiplinado ka sa iyong mga habits, at naging maingat ka sa bawat hakbang na iyong ginawa gamit ang iyong pinaghirapang pondo. Ang pagiging isang wise na ka-daily ay ang pag-unawa na ang pera ay tool lamang para suportahan ang iyong misyon sa buhay at hindi ito ang dulo ng iyong paglalakbay. Laging tandaan na ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng sapat na oras, sapat na kalusugan at sapat na pagmamahal para harapin ang bawat bukas ng may ngiti sa iyong mga labi. Bilang pagtatapos mga ka-daily, tandaan ninyo na ang 1 million pesos ay hindi lang basta numero sa inyong bank account, kundi ito ang simbolo ng inyong mga sakripisyo sa loob ng maraming dekada. Sa edad na 50, ang bawat desisyon nyo ay dapat may balanse ng puso at talino, dahil hindi na lang ito tungkol sa pagkakaroon ng magandang bahay, kundi tungkol ito sa inyong seguridad at dignidad sa pagtanda. Ang pinakamahalagang aral na dapat ninyong baunin ay ang pag-unawa na ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng sapat na pondo para sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip nang hindi umaasa sa ibang tao. Huwag nating hayaan na maubos ang ating pinaghirapan sa mga bagay na panandalian lang ang ganda. Gamitin natin ang ating pera bilang tool para makamit ang buhay na malaya sa utang, malayo sa stress, at puno ng kabuluhan kasama ang ating pamilya. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at lagi ninyong tandaan na sa The Filipino Daily, ang bawat araw ay pagkakataon para maging mas wise sa buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.